Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Marcos Jr. uhulihin na. Ito ba, panoorin po natin. Napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto Yan na. sa ating national reserves, Yan na. ito po siguro ang eksplanasyon. Ayan na. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po Bangag! Gusto ko yung mga ganun ni Harry Roque. sa Hong Kong anti-money laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa central bank reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po, kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Wala, hindi nga nila nire-respeto ang ombudsman eh. Si Gwen Garcia nga hindi bababa sa pwesto eh. Kahit inutos ng ombudsman na bumaba ka dyan eh. Wala na, hindi na nga nila nire-respeto yung ombudsman. Napakalaking halaga po ito. Hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente na kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Boom! Alright guys, reaction. So yan, kitang-kita nyo mga babayan. Unang-una pa lang, preview pa lang ang napanood nyo. Kaya importante panoorin mo itong video na to hanggang dulo kasi emergency meeting natin to mga kababayan. Ayun na nga, nagsalita na nga si Attorney Harry Roque. Okay? Ngayon, sa full video, si Tol J babanat dyan. Tol J, shoutout sa'yo. Lupet. So, reaction tayo sa kanyang video. Anak ng teteng mga kababayan, 128 tons na gold. Halaka, inumbos na, sinimot na. Sinimot nyo na ang gold ng Pilipinas. May goodness, kayo na ang pinakamayaman sa Pilipinas. Pero huwag kayong mag-alala mga babayan. Merong ano yan merong karma. Okay, yung Hong Kong nag-iimbestiga na sa money laundering. Siyempre nakikita yan bakit napakadaming gold yung transaction? Bawal yan. Nako, yari. Kaya si Bongbong Marcos, nako, magtago ka na, boss. Yan ang sinasabi ko. Saan mo ba gagasusin yung ganyang karaming gold? Di umano tayo nagre-reaction lang dito kay Attorney Harry Roque, siya yung napanood nyo. So tayo nabibigay lang ng komento. Hindi naman galing sa bunganga natin yan. Doon tayo sa idol natin kay attorney yan mga kababayan na napanood nyo Ngayon, meron pang isang bansa no? Ano ba, Thailand ba yun? Biruin mo yung mga transaction about sa money laundry. Biruin mo, napakalaking halaga na pera yan at ay tinutunadan ng mga ginto ay nagkakaroon ng transaction sa ganyang bansa. So bawal yan. So itong Hong Kong sa investigation, malamang si Bongbong Marcos mahuhuli yan. Ako po, Diyos ko, BBM, paano ba yan? Kaya si BBM nawawala na sa ulirat. Saka kayo mga kababayan, napakalapit ng eleksyon. Kaya sabi ko po sa inyo, wag na wag nyong hindi iboboto ang straight PDP laban ni Tatay Digong.
Kasi yaang 10 Duterte na yan ang magbibigay ng hustisya sa mga gold na nawawala sa Pilipinas. Imagine niyo mga kababayan, no, napakadaming gold. Alam nyo, si Atty. Harry Roque, maniwala ka dyan, hindi yan fake news. Kasi alam niya may mga source yan. So nagkakaroon siya ng mga balita. So yan, napapanood natin. At ay panoorin nyo, napakalupit ng full video nito mga babayan na. Si Tol J pa, naku, sasabakan kayo ni Tol J. So ganito mga babayan. Ngayon, yung mga ginto natin, kaya naman pala nagkanda ubos-ubos, no? Nililipat na, tinatransfer na sa ibang bansa. No? O yan yung ayon kay Atty. Harry Roque, no? Hindi naman natin nalalaman yan kung hindi naman galing din sa kanila. At yung mga about sa mga Martes dito kay Lisa Marcos, hindi dahil kay Maricong Maharlika, hindi tayo makapagbalita. Aba, Diyos ko, no? Ito ang nakakagigil mga babayan, no? Biruin mo ganong kadami, 1,000 of kilos na gold. Halaka, kawawa talaga ang Pilipinas. Ngayon mga babayan, ngayon mo sabihin, paano pa nga asenso ang Pilipinas, inuubos na po nila yung gold. Pag naubos ang gold, mangungutang na tayo ng mangungutang. Susunod yan, tatakas na si Marcos. O, diba? Kita nyo naman, si nanay niya, si Imelda Marcos, diba? May kaso pang kinakaharap yan, guilty yan, pero bakit hindi man nakukulong, no? Grabe, about din sa pera, puro na lang pera. No, pag namatay ka naman, hindi mo na madadala yung pera na yan Saka matanda na sila. Kahit ay kuhain nyo pa po ang lahat ng ginto sa Pilipinas, nakawin nyo man yan, no? Pag kayo na pagutan ng hininga, hindi ho yan pwedeng ilagay sa kabaong nyo, nanakawin ho ng mga magnanakaw. Uhukayin yung labi nyo para kunin yung gold. Paano yan? Ilang taon na ho kayo? O ilang taon na ba si BBM? Ilang taon na ba yung nanay niya? O yung mga gold na mga nanakaw nyo ho, o yung umano, hindi tayo nagbibintang dyan, tayo nagre-reaction lang. At marami naman nagsasabi na totoo. Hindi nyo ho kayang hindi ho nyo kayang i-extend yung buhay nyo dahil sa sobrang daming pera. Diyos ko po, nakakakilabot. Kaya yung mga kababayan natin na mga boboto itong darating na araw, yung Team PDP laban ni Tatay Digong, nakikisuyo po ako, ilang tulog na lang, no? At ay dapat makamtan po natin yung tagumpay. Yung mga kumari ko dyan, yung mga subscribers, yung mga OFWs natin dyan, ang mga subscribers, yung sumpa nyo kay Boy Sardinas, huwag nyo kakalimutan. Kailangan straight tayo ng PDP laban. Yung plus 2, bayaan nyo muna yun. Basta pag naiboto nyo na yung straight 10 ni Tatay Digong, mamili na kayo sa dalawa, idadagdag nyo. Okay, yung si Villar, huwag nyo kalimutan. Kay Amy Marcos, hindi ko kayo pipilitin dyan, no? Bahala na kayo kung iboboto nyo pa rin po si Amy Marcos. Kung hindi nyo naboboto, mawawala na ng Marcos na nakaupo dyan sa Senado. Kayo na po ang maghusga, mga babayan. Hindi ko naman sasabihin sa inyo na pilitin ko kayo. Basta kayo, pinipilit ko po sa Team ni Tatang Digong na dapat yan po straight. Okay, magmula sa kay Pastor Kibuloy hanggang doon sa pababa, huwag nyo pong kakalimutan yan. Para itong pakikipagbaka natin, itong pagdadaldal natin, itong pagmamartes natin to, pero hindi to martes, mahalagang martes to. Dahil ito ay tungkol sa bansa natin. Kita nyo nga po, nalaman natin, di ba? Yung ganyang karami, 1,000 of kilos of gold, no? Tonelada. Diyos ko po, saan mo ba naman igagasusin yan? Bibili mo yung isang bansa. Ilang taon na si Bongbong Marcos, hindi nyo na ho kayang dalhin yan. Itulong nyo yan sa taong bayan kasi sa taong bayan ho yan. Dito nga biruin nyo si Senyor Marcos kahit naging matagal pa siya naging presidente o naging ano pa man sila, hindi ho sila kikita ng ganyang kalaki. Yun ang sabihin, ayun po ang pinaka-analyze doon. Kaya para magkaroon sila ng mga ganong kadami ng mga gold or kadaming kayamanan, syempre nanakawin. 'Di ba? Magkano lang naman ang sweldo ng presidente? 'Di ba? Imagine niyo paano siya magkakaganon di syempre mangungurap. Pero namatay naman na din siya. Saan ba? Nadala niya ba yung kayamanan niya? Hindi natin alam sa langit, isa na rin siyang sinusunog ng apoy sa asopre ng Panginoon Diyos. Di ba? Siguro kahit magsisi man si Marcos Sr. doon sa kabilang buhay, wala na siyang magagawa doon. Araw-araw na siyang susunugin sa asopre. At wala na siyang magagawa. Buhay siya doon mga kababayan na nasa Biblia yan. Yung paparusahan ng ating Panginoon, buhay yan, yung kaluluwa niya, buhay yan nasa asopre siya, gumagalaw siya, humihinga siya. Pero lagi niyang ramdam araw at gabi ang init sa kanyang kaluluwa. Yung asopre, ganun kainit. Depende yan sa nagawa mong kasalanan dito sa mundo kung ikaw ay nabubuhay pa. Hindi ba? Kaya ito mga babayan, hintayin natin yung mga susunod pa ng mga balita. Kung itong Hong Kong
ay talagang iimbestigahan itong si Marcos, makukulong talaga siya. Saka yung isang bansa pa, Singapore ba yun? O, di ba? At marami pa sa video na to mga babae kasi mahaba to. Marami pang tatalakayin dito si Tol J. Ito, focus lang tayo dito sa gold. Siyempre, pera natin yan, gold na yan eh. So mga babae, pag nagustuhan nyo itong video na to, paki-like and subscribe, lalo sa kay Tol J Guevara. Pensya na kayo, ganito lang yung aking vlog kasi yung aking computer ay nagluluko. No, kaya hindi pa ako nakakapag-vlog ng katulad po nila. O yan, kalso-kalso po kasi yung aking laptop. At mas maganda na rin to, dire-diretso yung Martes natin. Pagkatapos ko mag-reaction sa video natin, dire-diretso na, hindi na kayo mabibitin. O shoutout po sa mga subscribers natin dyan, maraming salamat po. At ano pang hinihintay mo boy? I-play mo na to, mga kababayan, mga kamarites, mga kumare, mga kumpare. Napanood mo, napakaliit lang na video, na preview, panoorin mo hanggang sa dulo. Ang lupit ito, saka mo i-like. Huwag mong i-skip yung ads mga kababayan ha, para pantulong natin sa pagkakampanya at pagtulong natin sa mga kapwa natin mga may hirap. Dahil isa rin po ako charity vlogger, alam nyo yan. Medyo baba ng aking mga vlog. Marami na tayong natulungan. Magmula almost hanggang sa Mindanao, marami na tayong napabahay, natulungan. Dito sa Taguig, dito sa Manila, maabot siguro mga 150,000 na halaga na bigas na naitulong na ni Boy at mga sponsors natin dyan. Yung mga sinuweldo ko kay YouTube, may resibo ko niyan, I think mga 1 million kasama yung sinusweldo pa natin noon hanggang sa bigay ng sponsors kasi isa akong charity vlogger noon. Tapos nag-ano muna tayo, syempre kailangan natin ng tulong. Kailangan natin tulungan si Tatang Digong kaya nagkakampanya tayo hanggang sa makamit natin na si BP Sara maging presidente kaya magiging DDS pa rin tayo. At abangan nyo ang Banateros Brothers. Okay, darating ang panahon, ipapadala kami sa iba-ibang lugar. Okay, tutulong tayo. Yan, pautos nila Tol Jen, nila Banat Bay. I think mapapanood nyo rin sa SMNA yung mga vlog namin nila Kalso TV and Henry on the Go. Alright, pumuntahin kami sa ibang mga lugar. At syempre, pag may dala tayong ayuda doon, naka-vlog yan, ipapakita sa mga vlog kung gaano kalupit tumulong ang Banateros Brothers SMNI. Kaya ano pang hinihintay mo? Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, malay mo, makapunta kami dyan ng mga Banateros vloggers sa inyong lugar ay makatanggap din ho kayo ng kahit pa paanong biyaya na galing sa Banateros Brothers at sa SMNI. Oy, humaba na yung ating video. Humaba na itong pagkasalta ni Boy Sardinas. Ito, i-play ko na. Sorry, kumare medyo humaba eh. Ay mapigil kasi na bunganga ako eh. Nanggigigil ako sa video na to eh. Okay, i-play mo na yung boy. Let's go! Mga pasabog tayong video na papanudo sa inyo kung saan ay hinahabol o huhulihin na si Marcos Jr. So dito muna tayo kasi hindi natin to nabigyan ng reaction ng mga ilang araw. So panoorin mo natin. Sabing papalitan umano si House Speaker Martin Romualdez. May informasyon ka na po ba rito? And your reaction po? Wala akong information. Wala akong information sa document na papalit kay House Speaker Romualdez. I don't think that is relevant right now dahil the damage has been done. Laki na pagkakamali at fraction na ginawa nila sa budget natin. So palitan man natin si House Speaker Romualdez. Hindi na natin Wala na rin? yung pera na wala dahil sa Brian, last question. I think my clarification Iingay. mas na ipilar ng NBID. May schedule na, ma'am. Schedule na preliminary. May 9 and 16 dadalo ka ba? Yes, nagkausap na kami ng aking abogado with regard to sa counter affidavit. Natapos na lang namin. At mag-appear ako dahil kailangan ko mag-vote. BP! In order na yun. Sa meeting. Sabi ni Madam Attorney, at sirain ang kanyang ama dahil wala naman ako kayong natulong sa kanyang distrito. Opo. Hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan. Doon muna tayo, mamaya na tayo dyan kay Abante. Dito muna tayo magbigay ng reaksyon sa pagpalit. Parang papalitan daw itong si House Speaker Martin Romualdez, no? Alam mo, useless na. Wala na kasi kung pwede yun kung halimbawa lahat kasi alam naman natin, alam nyo naman na sinabi ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas, walang iba kundi si Martin Romualdez at si Saldico. Ni Saldico, hindi Go ha. Oo. Si Saldico.
So, ang dami na pong pondo ang nawawala na hanggang ngayon hindi ho natin mahanap-hanap. Hindi rin nila ma-explain kung nasan na yung mga pondo na pinagtatanggal nila. So alam nyo naman na siguro kung ano yung mga pondo nila, lalong-lalo na sa BICAM report, sa blankong item na merong nagkakahalaga ng 241 billion. Tapos yung 6 trillion pa. So asan na yung mga yon? So ngayon kung tatanggalin si Martin Romualdez, papalitan bilang House Speaker, useless na rin po. Useless na kasi una okay sana kung tanggalin siya basta maibalik niya lahat ng pondo. Ibalik niya yun sa mga dapat na ahensya, sa dapat na paglalagyan nun at paggagastosan. Okay yun, walang problema. Pero yung tipong aalis ka dahil wala tapos yung budget hindi mo maibalik, wala, yung kalokohan mo yun. Isang malaking kalokohan mo yun, parang ano lang talaga, kapag umalis siya bigla parang niloko niya lang talaga din ang sarili niya. Hindi pala sarili niya, tayo. Kasi isipin niyo maigi, nasa na yung pera tapos bigla kang aalis. Bakit? Katulad ni Saldico, wala na rin paramdam si Saldico ngayon, katinalikod ko. Wala nang paramdam ngayon si Saldico. Ang dami rin na involved na isa rin siya sa humahawak ng pondo ng Pilipinas, 'di ba? Dalawa sila. So anyari? 'Di ba? May narinig ba tayo na sinabi ni Saldico, may na-explain ba siya doon sa mga pondo na nawawala, na hinahanap ng taong bayan? Wala. So napaka ano ho nito, kahit palitan yung paulit-ulit yung speaker na yan, kung kurap yan, wala talaga tayong magagawa dyan. Ganun at ganun ang mangyayari. So dito naman tayo kay Benny Abante, panoorin natin. Sinabi ng kanyang ama dahil wala naman ako kayong natulong sa kanyang distrito. Opo. Hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko ng walang rason. At baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Nandoon sa isang barangay hall nila. Ang indicator nun ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office yun ng PAD namin o Public Assistance Desk namin sa Office of the Vice President. Last Nasa question. syudad ng Maynila na tinanggalan nila ng budget. Last question, Brian. So yun yung about dun kay Abante, ito hirap dito sa mga hype na to. Ano yan? Kayo lang ang pwedeng manita, kayo lang ang pwedeng bumanat, tas pag kayo binanatan, iyak kayo. Katulad na lang yan, totoo po yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na itong si Benny Abante, si Pastor Benny Abante, ang naunang bumanat at nanira kay Pangulong Inday Sara Duterte. Inday Pangulo, ayun. No, so si Benny Abante po yung unang-unang gumawa nun. At alam nyo yan mga kababayan. Hindi natin maitatanggihan. Sa tutusin nga hindi natin maikilala si Benny Abante kung hindi dahil binabanatan niya. Kung hindi niya binanatan si Vice President Sara Duterte, hanggang ngayon hindi natin kilala si Benny Abante. Hindi, totoo po yan. Ilang beses na po ba nanilbihan yan bilang congressman sa Manila? 'Di ba? Bakit hindi natin siya nakilala? So ngayon nakilala natin siya dahil nga sa pagbanat niya kay Vice President Sara Duterte. At yun po yung totoo doon. Ngayon, ang hirap kasi dito sa mga balat sibuyas. Pati Diyos, dinadamay mo pang hinayupak ka. Kung kailan tumanda ka, tsaka ka tumanda na paurong. Anak ng teteng nandun sa video niya pagdadasal, ulul. Bago mo ipagdasal si Vice President Sara Duterte, ipagdasal mo muna sarili mo. Ipagdasal mo muna sarili mo na sana tumino ka na. Ang hirap sa inyo kapag kayo yung naninira, okay lang. Pag kayo ang binalikan nung sinisiraan nyo, galit kayo, yung dipunggol. Hindi, totoo po yun
Totoo po yung sinasabi ko na Benny Abante, bago mo ipagdasal si Vice President Sara Duterte, pagdasal mo muna sarili mo. O baka sakaling maging maayos ka na rin. Wag mo kaming paandain. Ito so tutusin, kapal ng mukha niyan. Alam mo kung bakit? Doon nga daw sa hearing nila sa Senate, sa Congress, nung pinatawag nila yung mga vlogger, anak ng Teteng, lumapit daw yung kay Boss Dada. Tapos sabi kay Boss Dada, kampanya nyo ako sa mga vlog nyo, ha? Kapal ng mukha mo. Pagkatapos mong tarantaduhin yung mga vlogger dun, kakampanya sa vlog namin. Tangina mo, sino ka? Gago ka ba? Ayaw nga pala, sorry. Ayaw nga palang tawagin, ayaw nga palang mamura niyan. Oo, kasi eto pa, isa pa. Pastor ka. Hindi mo alam na hindi naman mura yung gago. Hindi totoo, ha? Di ba nasaktan siya dun sa sinabi ni Joey na tinawag siyang gago? Anong to? Bakit nasasaktan? Kakala ko ba pastor ka? Pastor ka, hindi mo alam yun. Raulo. Ano pa bang maano natin dito? Ayoko nang pag-usapan yan sa mga bilyar, no. At ayun nga, bumanat din po yung anak ni tawag dito ni Benny Abante. Wala syempre. Alam nyo yung sa anak ni Benny Abante, syempre alam nyo, kahit balibalik ta rin natin mundo, magulang niya pa rin yun. Natural na kampihan niya yun. Pero yung mga sinasabi niya doon na walang naiambag si Vice President Sara Duterte, anak ng Teteng, presidente nga yun Vice President nga yun Tapos mas malaki pa na itulong ng congressman nyo. Si Raulo, tumitigilan nyo kami. Dapat pinagsabihan nyo muna yung tatay nyo na, tay, bago kung masasaktan po kayo sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte, mas maganda siguro na inisip nyo muna yung mga dapat nyo sabihin sa kanya. Kayo naman kasi nauna. Kung mga to sobra pa hanggang ngayon sa pangangampanya nyo, kailangan paaway pa rin. Kailangan na gamitin nyo pa rin yung mga Duterte. Anak ng Teteng ka. Ito, panoorin ho natin to. Hindi biro ang halaga ng pondo na umano'y nawawala sa kabanang bayan dahil sa korupsyon. At ang sinisisi rito ni Vice President Sara Duterte, si House Speaker Martin Romualdez. Anya, sobrang laki na ng halagang nakurakot. Kaya kahit palitan pa si Romualdez, hindi na may babalik ang ninakaw niya sa bayan. Si Jason Rubrico sa balita. Sunod-sunod ang maanghang na pahayag ni Vice President Sara Duterte mula sa isyu ng korupsyon na kinasasangkutan umano ni House Speaker Martin Romualdez, patutsada ng anak ni Representative Benny Abante, hanggang sa investigasyon ng kasalukuyang administrasyon laban sa kanyang mga kaalyado. Walang kumpirmadong impormasyon si Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y pagpapalit kay House Speaker Martin Romualdez. Pero git niya, huli na ang lahat kung ito man ay mangyari dahil malaki na umano ang nakurakot ni Romualdez sa pondo ng bayan. Wala akong information. Wala akong information sa given na pagpapalit kay Romualdez. I don't think that is relevant right now dahil the damage has been done. Laki na ng pagkakamali at korupsyon na ginawa nila sa budget natin. So palitan mo natin si House Speaker Romualdez. Hindi na natin mababalik yung pera na wala dahil sa korupsyon. Itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang kumakalat na Palace Memorandum na nagsasabing balak umanong palitan si Romualdez. Samantala, bumuelta si VP Sara sa pahayag ni Attorney Princess Abante, anak ni Representative Benny Abante, na wala raw karapatang bastusin ng Vice Presidente ang kanyang ama. Giit ni VP Sara, si Representative Abante ang unang nanira sa kanya ng walang dahilan. Opo, hindi po ako ang nauna. Una pong sinira Ito pala maliwanag yung video. Abante ang Kaya ako pinapanood sa inyo to kasi doon kanina medyo maingay ito, medyo maliwanag. pangalan ko na walang rason. At baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Nandoon sa isang
Matatandaan na sa isang campaign sortie sa Maynila kamakailan, binanatan ni VP Sara si Abante kung saan ipinakita nito ang labas dila na larawan ng mambabatas, simbolo umano ng kawalang respeto. Ipinahiwatig din ni VP Sara na may halong politika ang investigasyon ng Administrasyong Marcos Jr. sa prime water na pag-aari ng mga Villara. Matatanda ang inendorso ng Vice Presidente si Representative Kasi, wait lang balik natin konti. Yan. Kasi kanina, hindi ko tinapos yung video about sa bilyar. So ganito na pala ang ginagawa. So wala na pala talaga si Camille Villar sa alyansa. So kaya pala na siya, ginagapang na ng mga alagad ni Marcos. Alam na this. Grabe, no? Pag hindi ka pala ang hirap ng ganito pag hindi ka gusto or pag hindi ka sumunod sa kagustuhan nila. Iuungkatin yung mga alam nilang pwedeng ibanat sa'yo. Lupit. Papanoorin natin. Hindi kasi ito marami hong nakapagkwento sa akin na itong si Manny Villar at si Pangulong Duterte talaga ay magkaibigan. Simulat sa pool, magkaibigan talaga sila at isa yan si Manny Villar. Kahit kay Pastor Apollo Sikibuloy, kaibigan ni Pastor si Manny Villar. Kaibigan ni Pangulong Duterte si Manny Villar. Hindi ko to sinasabi para iboto nyo si Camille. Ikinukwento ko lang para may kalinawan po kayo, no. May mga kwento pa nga na dati na inimbitahan si Pastor ni Manny Villar sa kanyang bahay or kung saan man at ganun din si Pastor Apollo kay Buloy kay Manny Villar. Talagang at may mga video may video si Pangulong Duterte na sinasabi niya kaibigan niya si Manny Villar, di ba? So ngayon eto na. Ang malapit dito, alalahanin nyo, dalawa na si Richard Gomez, ganyan din ang ginawa nila. Kaso hindi pumutok yung kay Richard Gomez Nalaos agad. Ikaw ba naman, paano di malalaos? Drug lord yung gumawa ng issue. Kaya kahit ako sinong kaya nga maniniwala dun. Ngayon sa mga Villar naman, lupit Ipinahiwatig din ni VP Sara na may halong politika ang investigasyon ng Administrasyong Marcos Jr. sa prime water na pag-aari ng mga Villara. Matatanda ang inendorso ng Vice Presidente si Representative Camille Villar sa pagkasenador. Malamang, dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga tao hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. Kumpirmado namang dadalo si VP Sara sa naka-schedule na preliminary investigation ng National Bureau of Investigation sa May 9 at 16. Ito'y kaugnay ng reklamo laban sa kanya dahil umano sa pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Romualdez. Yes, nagkausap na kami ng aking abogado regard sa counter-affidavit. Tapos alam namin at mag-appear ako. Kaya naman pala dadalo naman si Vice President Sara Duterte. Ano pang iniiyak ng mga vlogger dyan? Pinapanood akong vlogger yung babae na mukhang bakla. Sabi niya, takot si Sara humarap sa NBI. Makukulong na si Sara. Investigation nga, tanga ka ba? Kaya nga pinapatawag nga dahil iimbestigahan nga Porket pinatawag na ng NBI, kulong agad, tanga. Bobo talaga. Eto, panoorin natin to. Asan yan? Ito ba yun? Ayan, eto. Panoorin natin ang nalalapit na impeachment kay Marcos Jr. Hindi pa yan yun. Hindi pa lang yan. Ito pa. Isang batikang legal expert ang nagsabing malinaw at mabigat ang mga naging paglabag ng Marcos Jr. administration. Sapat para magsilbing batayan ng impeachment laban sa Pangulo. Si Virgil Parva sa balita.
Habang patuloy na binabaliwala ng Marcos Jr. administration ang mga aligasyon sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagiging mas malinaw na ang mga hakbang ng administrasyon ay naglalatag ng matibay na batayan para sa isang impeachment laban kay Marcos Jr. Ayon sa mga eksperto, ang mga kamalian at abuso ng gobyernong ito ay nagsisilbing malupit na ground para sila ay mapatalsik sa puwesto. Kasunod ng rekomendasyon ng Committee on Foreign Relations ng Senado na paiimbestigahan sa Ombudsman ang mga opisyal ng DOJ, DILG at PNP, mga ahensyang kinakasangkapan sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ay lumalakas ang pananawagan na may mga seryosong kasalanan ng mga nasa likod ng mga hakbang na ito. Pero ayon kay Attorney James Reserva, hindi magiging madali ang proseso ng impeachment dahil numbers game ang labanan sa politika. Anya, kailangang dumaan ang impeachment sa House of Representatives kung saan kinakailangan ang 1/3 ng boto, katumbas ng 103 hanggang 106 na kongresista. Sa Senado naman, kailangan makuha ang 1/3 ng boto o 8 senador upang magsimula ang impeachment proceedings. Sabi ni Reserva, maaaring magpatalsik ang mga mambabatas ng kahit sinong opisyal sa gobyerno kapag ginusto nila, lalo't kung sapat ang bilang ng mga papabor dito. Kahit walang ground, on the other hand, kahit groundless, kahit pa, I don't want to see your face because to me, your face is unpalatable. May cat's all face kasi dyan ng yung kahit ano dyan eh. Yung... Ito na lang, pinakamadaling explanation dyan. Hindi ko kinukontra dun si Professor ha. Una-una, isa-isahin nun natin ha. Yung pagpapalaya sa mga drug lord. Dilima Espinosa. Yan na, ilista natin. Dilima Espinosa. Isa na. Yung pagsarado ng pinakamalaking drug wall sa kasaysayan ng Pilipinas. Dun sa kaso na yun, sinarado bigla. Hindi na natin alam kung nasan yung issue mapatungkol dun. Pati yung driver, hindi natin alam kung nasan na ba. Mukha pa nga ni Boss Dada yun. Pangalawa po yun. Pangatlo, asan na po yung sandamakmak ng mga pondo na hindi mahanap-hanap? SSS, GSIS, Maharlika Fund, PhilHealth, SSS, ano pa ba? Marami eh. So pangatlo. Pangapat, yung flood control na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos di umano na pondo. Asan na rin yun? Laging eto, malapit na ang tag-ulan, mararamdaman na naman natin ng baha. So asan na yun? Yung hindi pa to huli pala. Panglima, yung BICAM report na merong 541 billion. 241 billion at mayroon pang 6 trillion trillion at billion ang pinag-uusapan dito. Asan na din yun? Hindi nila ma-explain yun. Alam naman na natin kung ano yung pinangtabo nila. At ang pinakahuli, yung pagsuko mo sa kapwa mo Pilipino sa ICC. Isa na pong talagang masasabi mo na nakarapat dapat na ho talagang ma-impeach si Marcos Jr. Yang 5 na yan, sa totoo lang ang dami niyan. 5 pa lang yung nasasabi ko. Kaya nga kung pagbabasihan nyo, sino ba ang karapat dapat na ma-impeach? Si Sara Duterte ba? O si Marcos Jr.? Kasi isipin nyo maigi, ano ba ang pinag-uusapan kay Vice President Sara Duterte para i-impeach siya? Eh yung 125 million lamang na confidential fund. Ayun lang. Eh kung iisipin mo na yung kaso or yung maaaring kaso, maaaring ipataw kay Marcos Jr. para ma-impeach siya, sobrang dami. Diba? Kaya doon pa lang talagang yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, ginamit nga lang nila yung threat na yan eh. Sa totoosin nga lang hindi nga yan na kasali dapat sa usapang impeachment. Kasi wala naman threat na sinabi doon si Vice President Sara Duterte.
Kaya nga kung hilera yung kasalanan ni Marcos Jr. para ma-impeach siya, kasalanan ni Vice President Sara Duterte para ma-impeach siya, di hamak na mas panalo na si Marcos Jr. Panalo na siya para ma-impeach. Di ba? Kaya nga talagang etong taong pero una-una wala namang hinangad ang mga Duterte na matanggal sa pwesto etong si Marcos Jr. Sa halip nga, ang payo ni Pangulong Duterte kay Marcos Jr. ay pagbutihin yung trabaho niya. Mag-focus siya at tapusin niya ang tawag dito, ang kanyang termino. Pero wag niyang pakialaman ang konstitusyon. Diba? Wag niyang pakialaman yung konstitusyon dahil hindi niya na dapat pakialaman yun. Yun eh. Yun yung isa sa mga tinatawag ko na karapat-dapat talaga. Mas karapat-dapat ma-impeach si Marcos Jr. kaysa kay Vice President Sara Duterte. So tuloy pa natin. Mamaya may papanoorin ho tayong video. Nagsalita na ho si Marcos Jr. matungkol dito si impeachment niya. Betrayal of public trust. Kahit ano dyan, ipasok nila. Provided it is supported by at least 1/3. So maging articles of impeachment na yan. Kahit walang basihan, kung sabihin naman sila doon, okay, dahil ayaw din namin siya, they can invent because they can do anything. Inihalimbawa din niya ang naging pagtatalsik kay nooy Chief Justice na si Renato Corona kung saan kahit walang malinaw na dahilan ay pina-impeach ito na sa katapusan ay napatunayang inosente. Tingnan po kay Justice Corona, Chief Justice Corona. Oh, how was he treated? How was case was being deliberated? Eventually, na-cleared siya eh. Pero patay na siya. Yan ang problema ng impeachment natin. Pero hindi yan problema, Admar, kasi yan talaga ang design ng ating konstitusyon. Sabi ni Reserva, bagamat alam ng lahat na pinsan ni Marcos Jr. ang kasalukuyang lider ng Kamara at marami din siyang kaalyado roon, dapat ding ikonsidera na walang permanente pagdating sa politika. Ibig sabihin, pwedeng mangyari ang anumang hindi inaasahan. Now, sino na bang congressman dyan na magpirma ng impeachment? But hindi natin alam. Kasi ang politika ay fluid eh. We cannot predict what is going to happen in the next year. Yung mga unthinkable na mga pangyayari ngayon ay mangyayari yan the following year. Tingnan mo yan nangyari kay PRRD. Kung balikan natin yung 1 year before, imposible. Pero nangyari. Ipininto ni Reserva na ang huling desisyon ay nakasalalay pa rin sa taong bayan. Anya, ang mga mamamayan... O eto, tignan nyo Ayan yung mga karapat-dapat na i-impeach kay Marcos Jr. So ano ba yung mga nandyan na nakalagay? I-screenshot nyo na lang. Eto ha. Gold reserve. Ito, sa gold reserve pala. Isa din to, di ba? Na nagkakahalaga ng 129 billion. 89 billion PhilHealth Fund. Maharlika Fund na may 250 billion. GSIS na meron 62.5 billion. SSS na meron 62.5 billion din. Land Bank na meron 62.5 billion din. PDIC or PDIC 117 billion. Marcos Confidential Fund na meron 4.5 billion pesos. Flood Control na meron 500 billion pesos. B-loan for health, tama ba? Health ba to? Health system in rural RES 280 billion. Total of magkano to? 13 trillion pesos. Yan napaka tunay po yan. Hanggang ngayon wala tayong nakitang explanation nila dyan kung nasan na ho yan. Ayun yung mga sinasabi ko sa inyo. Samantalang yung Vice President Sara Duterte 127 million. Wala pa nga sa kalingkingan sa confidential fund ni Marcos Jr. yun. Confidential fund ni Marcos Jr. 4.5 billion.
ihilera mo dun sa 125 million na confidential fund ni Vice President Sara Duterte, wala pa sa kulangot. Alikabok lang ho yun. Kaya tigil-tigilan nila ako dyan. Ipininto ni Reserva na ang huling desisyon ay nakasalalay pa rin sa taong bayan. Anya, ang mga mamamayan ang may kapangyarihang magtakda ng hangganan sa mga ganitong uri ng galawan ng pamalaan. Papayag ba sila o tututol sa mga hakbang na labag sa kanilang interes at karapatan? Yan talaga, no? Kaya mga kababayan, mga kapwa natin Pilipino talaga ang dapat magdesisyon. Hindi ko naman kayo pinupush, pero hindi naman siguro kayo tanga. Wala na. O eto, yung banat na mapatungkol dito sa impeachment. Eto, ano nakita ko? Ganda-ganda ni Madam Claire ngayon. Putang ina, palong-palo. Palong-palo si Madam Claire. Ang ganda ng tindig no? Ang ganda ng tindig mo pagkatapos kay pahiya ni Banat Bay. Ay, sorry. Okay, play. Ito, basahin natin ha. PBBM. Gayahin natin si Atty. Clara. PBBM. Di nababahala po. Di nababahala po sa nagsasabing impeachments. Panoorin natin. So ang tanong kung nababahala ang Pangulo, hindi po. Wow. Hindi naaalarma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paniniwala ng ilang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na impeachable offense ang pag-aresto at pag-turnover sa International Criminal Court o ICC sa former president. Dahil umano ito sa kabiguan na protektahan ng Pangulo ang mamamayan at pagpayag umano na manghimasok ang isang foreign entities sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nababahala ang Pangulo sa usaping maaari siyang masampahan ng impeachment complaint dahil dito. Hahayaan na lamang din ng Malacanang ang proseso ng International Criminal Court na umusad sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ito ay kahit formal na kinwestiyon na ng kampo ni FPRRD ang jurisdiksyon ng ICC. Wala pala kayo, hindi naman pala daw nababahala si Marcos Jr. sa impeachment. Tapang naman pala. Ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Part of due process? Tanga ka ba? Bobo? Part of due process. Anong due process dun? Sarili mong kababayan mo, kapwa mo Pilipino, ibibigay mo sa dayuhan, part of due process? Tanga! Ang tanginan to. Maturuin nga na attorney, walang alam. Mas may alam pa ako sa'yo, elementary lang tinapos ko. Tulong guess part of due process ang putik. Kasi nungalingan bagay doon nga sa kayo JC hindi nyo binigyan ng due process yung kaso ni Pastor Apollo Sikibuloy, tapos ngayon sabihin nyo part of due process you. Di nakapagpigil pinakyu Let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Okay naman po. Tandaan nyo yung sinabi niya ha. So kung sakali magkabaliktad na, ay alam na this. Sa isinumiting challenge sa pre-trial chamber ng ICC, hinimok ni Attorney Nicholas Kaufman at Dov Jacobs ang ICC na ipatigil na ang proceedings laban sa dating Pangulo at iutos ang agarang pagpapalaya dito. Sa isyu naman na maaari umanong makapagpahina sa kaso ni dating Pangulong Duterte ang pahayag ng gobyerno ng Pilipinas na walang jurisdiksyon ang ICC, sagot ni Yusek Castro. It has been said many times na hindi naman po tayo nakikipag-cooperate sa ICC. Dahil nga po as of now, wala pa pong jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. So, kita mo ngayon, ano nga ginagawa nga nila tayong tanga? Eto tinatanong sila kung bakit nila binigay si Pangulong Duterte sa ICC.
Sabi nila, it's part of due process. At Interpol naman daw ang kanilang ang umano kay Pangulong Duterte. So yung Interpol, ginamit ng ICC Interpol para makuha si Pangulong Duterte. So walang pinagkaiba doon. Doon pa lang, huli na sila. Ngayon, na sinasabi na ICC na papalayain na si Pangulong Duterte, ang kinakatuwiran nitong gagang to, sabi niya is wala daw naman jurisdiction ng ICC dito, kaya hindi daw magagawa na ng ICC na palayain si Pangulong Duterte. Ginagawa tayong tanga. Tanga ka ba? Kupal ka ba? Tulunggis, tang na ko, ito ko nanay ko to, kakahiya ko tong hype na to. Ayoko na panoorin mo ano. Nakakairita. Ito totoo ha. Saan yung isang video? Hindi, wag na yan. Lumabas pa, napindot ko pang hayop. Ito. Oo. Ay, naku po. Mamaya na yung isang video Panoorin pa ba natin? Panoorin natin to. Ang 3 taong panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pa rin itong nagagawa para sa mga Pilipino sa bansa. Ayon iyan. Ang dami niya nang nagawa. Ito, pakita ko yung nagawa ni Marcos Jr. Ito yung mga nagawa ni Marcos Jr. sa loob ng 1 taon, ng 3 taon. Gold reserve, no? Ang dami, ang daming nagawa. Daming nagawa ni Marcos Jr. sa loob ng 3 years. Ayun, nakakuha na siya ng pondo na 13 trillion pesos sa loob ng 3 years. O diba? Ang daming nagawa. Si isang doktor na pumakandidato ring senador ngayong May 12 elections. Sabi niya, masyado kasing abala si Marcos Jr. sa pamumulitika, imbes na tugunan ang mga halagang isyu sa bansa gaya ng usapin sa kalusugan. Narito ang report ni Paul Montibon. Dismayado si senatorial candidate Dr. Marites Mata sa anyay kawalan ng pakialam ng gobyernong Marcos Jr. sa mga mahalagang isyu na dapat tutukan ng pamahalaan. Paano ba naman daw kasi abala ang pamahalaan sa pamumulitika gaya ng planong pagbabago sa konstitusyon kasama na ang pagsira sa pangalan ng mga Duterte na itinuturing nilang matinding balakid sa kanilang ambisyong manatili sa kapangyarihan. Well, ang nakita lang natin is they are really prioritizing how they will extend. Yun po ang nakita natin. Pagpasok pa lang gusto nilang magpapirma para mabago ang constitution, para bago ng ating sistema. Kaya lang nakita ng maisog yun, pinigilan. Just, for few months pa lang yun Tapos, politics. Iniipit si VP Sara. So, ang focus nila is more on politics. How to stay. Remove the best opponent, which is VP Sara. Remove the Dutertes. Anya, matatapos na lang ang kalahating termino ng gobyernong Marcos Jr. pero wala pa rin itong malinaw na programa na naibibigay sa publiko. Tila kabaliktaran anya ang gobyerno ngayon kumpara sa nakaraang administrasyon kung saan ang mga Pilipino ang prioridad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kaibahan noon, priority ang tao. Naramdaman nyo ba si PRRD na paano ako hindi na makakaalis dito? Paano na yung mga anak ko ang mga next na presidente? Walang ganun si PRRD. Totoo. Doon pa lang sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung isipin natin dapat i-push ni Pangulong Duterte si Vice President Sara Duterte na patakbuhin bilang presidente si Vice President Sara Duterte. Pero hindi pumayag si Pangulong Duterte. Ayaw niya talagang tumakbo si Vice President Sara Duterte at ayaw niya ring makipag-tandem si Vice President Sara Duterte kay Marcos Jr. Dahil alam niya na mangyayari. So doon pa lang hindi mo talaga mapagtatanto nyo na hindi gahaman sa kapangyarihan ng mga Duterte. Diba? Tsaka yung sinasabi na totoo yun, sinasabi ni Doc Mata, ni Doc Marites, no? Ano ba number ni Doc Mata? Nakalimutan ko na Sorry. Basta kasama siya sa 10 Duterte senatorial candidate. So yun nga nung panahon ni Pangulong Duterte nakapokus siya para sa taong bayan. Yung panahon ni Marcos Jr. nakapokus lang siya sa mga Duterte. Duterte lang ng Duterte.
Wala nang iba. Basta Duterte lang. Lahat, balita sa TV, lahat. Yung trabaho, yung paano pabagsakin ng Duterte, doon lang siya nakapokus. Tingnan mo, wala nang mga project na nagagawa dito sa Pilipinas. Sa kanya is anong magawa ko sa bayan. Kaya na-feel natin yun. Ipinahayag ni Doc Mata ang matinding pagkabahala sa lumalalang kalagayan ng kalusugan ng mga Pilipino, lalo na patuloy ang pagtaas ng halaga ng mga serbisyong medikal. Malayong-malayo anya ito sa mas abot kayang healthcare system noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit pa ni Mata, tila nawawala na ang malasakit ng kasalukuyang pamahalaan sa kalusugan ng mamamayan at sa halip ay kinakasangkapan ito ng mga nasa kapangyarihan para sa korupsyon. Dapat yun, connected sana yun, papunta na doon tayo sa pag-asenso talaga. Kasi nandun na yung malasakit center eh. Kung walang malasakit center, kung hindi yan naging law, ewan ko na lang. So, tama yung nasimula ni PRRD, which is the malasakit centers. Then, pagpasok nitong bagong admin regarding health, wala po. Kasi tinanggalan pa ng pondo eh. Tinanggalan pa nila ng zero pa ang kanilang funds sa kalang GAA. So, hindi Wala po talaga. ako satisfied. Sa ilalim ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban, tiniyak ni Doc Mata na maaasa Yan, number 42 pala si Doc Mata. ng sambayan ng Pilipino ang isang pamahalaang hindi nang iiwan. Isang pamahalaang tunay na para sa masa mula sa abot kayang serbisyong pangkalusugan, dekalidad na edukasyon, matatag na infrastruktura, hanggang sa masiglang sektor ng agrikultura at masaganang hanap buhay para sa bawat Pilipino. Pangako ng PDP Laban ang hustisya laban sa kahirapan, pang-aabuso sa kapangyarihan at malawakang katiwalian. Kaya kayo, Duterte lang. Straight. Doon tayo magkita-kita sa March 12. Eto na yung inaabangan nyo rito sa video natin. Na Marcos Jr. uhulihin na. Eto ba, panoorin po natin. Napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po bangag. Gusto ko yung mga ganun ni Harry Roque. Sa Hong Kong anti-money laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po, kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Wala, hindi nga nila nire-respeto ang ombudsman eh. Si Gwen Garcia nga hindi bababa sa pwesto eh. Kahit inutos ng ombudsman na bumaba ka dyan eh. Wala na, hindi na nga nila nire-respeto yung ombudsman. Napakalaking halaga po ito. Hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente na kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Bangag!
Nakakahiya kayo mga bangag. International na naman ang inyong publicity. Money laundering, corruption, $100 billion. Mga magnanakaw, mga switik, mga kleptocrats. Grabe yun ha. Oo, so ito nga yung balita at trending ngayon na issue sa pamilyang Marcos. Oo, kasi kamakailan lang na wala nga yung 129 billion na reservers gold sa ating bansa. So wala namang pandemya, pero ba't ka nagbinta ng gold? Samantalang nung panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng pandemya pero hindi nagalaw ang gold. No. So, ewan ko, abang-abang na lang tayo siguro sa balita mapatungkol dito sa Hong Kong news na to. At baka ito na rin yung simbolo ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. So, abangan natin yan. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming Very ayan ko Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimikay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Nay, ito na yung bayad ko sa isa O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.